soft and smooth skin dahil yan sa moisturizer. Iba-iba man ang uri nito, basta't regular mo ito ina-apply, for sure, na-achieve ang glowing skin na nais. At ang isa pang nadagdag na mga uri ng moisturizer ay ang beef tallow. Yes, mga kada, na marami na gumagamit ngayon at effective pa raw. Katulad ng tunog namin kanina ni Mama P, bulalo ba yan? Narito po ang ilang sa mga gumagamit nito. Panoorin po muna natin to. Things I wish I knew before sticking beef tallow on my face. Don't buy whip. You're literally paying for air. Get one that is grass-fed like the one that I linked in this video. Find one that contains honey. What does honey do? It's a humectant and an antibacterial, so it's going to lock in moisture and kill any bacteria that is in your face. Beef tallow is just tallow? beef fat. It's just like cow fat. And you like, what do you use I it? rub it all over my face. Really? Yeah, it's the best. It's okay. Do me a favor, right? If you're watching this or if you're just listening in the room, tonight or tomorrow morning, whenever. Napanood niyo yan mga kaada. At kasama natin yon isang dermatologist para makaalaman kung legit ba at effective ang beef tallow or mantika as moisturizer. Nandito ngayon si Doc Grace Carol Beltran. Welcome back to the show, Doc Grace. Hello, Diana. Good morning po. Greet ka muna sa ating mga kada ng good morning. Good morning. Ayan, Doc. I love when you're here. Minsan ginagawa ko na to, very casual para mas maintindihan talaga ng lahat. Itong mantika na ginagamit nila sa mukha, ano ba ibang uri ng moisturizer to? Anong pagkakaiba ng mga ito? Kasi ito parang animal oil, no? Kasi galing siya sa taba ng beef. Actually, ang pinaka-source nito, yung taba na bumabalot sa kidney ng beef. Oh. Oo, kasi yun yung pinaka-stable. Kaya yun yung ginagamit talaga nila. Oo. So talagang parang literally mantika siya na pinahid mo sa muka. Saan to nagmula? Bakit may ganun? Actually, this is an age-old treatment. Ibig sabihin, matagal na itong ginagamit, kailang nawala. Kasi siguro, I don't know what happened. Pero nawala ito, ngayon binabalik na naman nila. Gaano katagal to, Doc? Like, naabutin ba natin ng mga lolo at lola natin? Yeah, maybe our lolo and lola. Lolo and Me, lola. mine, kasi bata ka pa eh. Ito, tuwing kailan ba tayo kailangan gumamit ng moisturizer? Yung totoong moisturizer, Doc, para malaman natin dito sa mantika later. Kasi depende, no? Kung dry ang skin mo, dry lang, hindi very dry, you can use it once or twice a day. And immediately after cleaning your face. Okay. Yung pagkahugas mo ng muka. Pero kung very dry, very, very dry yung skin mo, you can use it several times a day, like 5 times a day. Wow! Oo. Tsaka occlusive yung gagamitin mo. Kasi maraming klase yun eh. Pero hassle yun, Doc. 5 times a day. Well, you need it eh. Kailangan. Oo. Kasi for example, may yung dry yung lips Dry mo. lips, oo. Oo, minsan 5 times a day, di ba? Yes, totoo yun. Kasi siguro kapag bibig, kasi lagi nating naman. Pero yung parang napaka-vain ko naman kung 5 times ko maglalagay ng moisturizer sa isang araw. Pero tama po yun dapat. So, ano naman yung beef tallow or mantika? Pwede ba talaga tong gawing moisturizer like back in the days? Nung narinig ko siya, talagang medyo sabi ko, wow, kadiri naman to. Pero mo yung mantika ng Dinerecho baboy. to the point. Para bang yung bone marrow, di ba? Pag Opo. kumakain tayo. Tapos pag iniwanan mo, tumitigas yung yung Yes, mantika. oo. O, parang ganun mangyari. Para bang pinahid mo sa mukha, pumunta ka sa air condition na room. May ayun na, pagkaka-deers matigas na. talaga. Totoo. For some, siguro kung very, very dry ang skin mo, depende sa pagkaka-concoct, ibig sabihin pagkakagawa. Merong pagkakagawa na maganda talaga eh. Paano Oo, po, Doc? For example, like the way that we saw, parang nilalagay na nila sa mga container, no? Parang professional tuloy. Meron kasi talagang creams na made of beef tallow na magandang pagkakagawa. Oo, tsaka may mga nilalagay silang additional elements para bumango. Kasi bili mo amoy beef ka. Oo, yun ang ina-wonder ko. So wait, itong mga to na nakikita natin, this is already produced by a company and may mga halo na dito. Yeah. Pero pwede ba yung actual na mantika, Doc?
na meron tayo sa ating mga bulalo. Sa ating... Ako siguro ayoko nung actual na mantika. Kadiri para bang ang lagkit-lagkit ng mukha mo, tapos pag natulog ka, yung aso mo, didilaan ka na. Yun nga. Kasi amoy beef ka, di ba? Correct, Oo. correct. Lahat ng mga pets mo lalapit sa'yo kasi mukha kang pagkain tuloy, ganon. Pero, Doc, ano pong meron dito sa mantika na sinasabi natin na beef tallow na kanina may na-mention dyan sa video, parang antibacterial. May mga benefits din po ito? Kasi as far as my reading is concerned, no, ang sabi, meron daw itong vitamin, fat-soluble vitamins like vitamin A, D, E, and K. Tapos meron din siyang stearic and oleic acid and fatty acids. Yung fatty acids, normal yan sa skin natin eh. In fact, yung laman ng sebaceous gland natin, yung mga pimple, Opo. pagka, di ba, pag pinindot mo yan, parang may oily secretion, may Correct. toothpaste, yun, may mga amino acids yun. Fatty acids, free fatty acids. So, the same thing din, may component din na ganun yung beef Yung tallow. beef tallow, Okay lang, oo. gusto mo bang ilagay yung laman ng pimple mo sa mukha mo? Yun lang, di ba? Parang weird. Parang, pero May effective smell. daw. Well, to some people, it may be effective, but not for everybody. It depends on the type of skin kasi. At question, ito galing din naman sa mga ibang kada nating na nanonood ngayon. Beef tallow lang ba o pwede? Or Doc, yung mantika na ng beef, ng cow? Or pwede rin sa mga ibang hayop like pork? Well, actually, human, no? Pwede. Kasi may yung adipose tissue natin because it has a lot of stem cells. Actually, we're using that for... Paano yun, Doc? Aha. Yung sa tao. Hindi, ibig sa kunyari, nag-liposuction ka. Opo, Ibig sa ayan. tapon yung fats, di ba? There are so many sources of, ayun nga, yung parang moisturizer na galing Diba sa sa fat. fish, yung, Oo. diba, sabi nila, yung Sa mga fish. oils ng fish. Salmon naman yun, iba naman yun. Oo. Saan itlog yun ng isda naman. Ito, fats ng animals. Aha. Well, for me, I would rather use the fats of humans na young healthy donor kesa sa animal. Pero kasi may amoy eh. Yes, diba? Doc. Kung maalis nila yung amoy, siguro maaari ko pang i-try, no? Depends kasi kung ano-anong minimix nila dyan, meron silang ibang minimix para bumango. Totoo. No, it has to be somewhat produced na hindi kayo mismong gagawa niyan. Oo, tama. Kasi parang hindi yata siyang the best Oo, solution pag para ikaw sa iyong gumawa, skin, may 'di ba? bacteria tsaka may mga fungi yun. 'Di ba? Malay mo naman kung anong pag meron ikaw doon gumawa. Pwede bang gamitin yung beef tallow sa iba't ibang skin types? Well, I think sa oily type, hindi mo Wag pwedeng na. gamitin kasi occlusive nga siya eh. Correct. It It's like- traps, oo. It's like what you said, yung laman ng ating pimple, yung Oo, nakalagay, yung ginaganon. kadiri. Parang kung ganun pala, 'di ba, Doc? Edi i-prick mo na lang yung pimple mo, edi ganon mo. Oh, 'di ba, bongga? Hindi. Tama. Kadirs, huwag niyong gawin. Ano naman ang benefits na makukuha mo kung gagawing mo mantika ang yung moisturizer? Kung gagawing mantika ang Yung moisturizer niyo. Oo. May mga benefits pa rin kahit sa lahat ng mga sinabi natin dito. Gagawing mantika ang moisturizer. Parang yung moisturizer mo, mantika, may benefits pa rin yun. Definitely, I don't like it, no? Oo, eh. Kasi depende. Pero, kunyari, ang ginamit mo plant, no? Yung mga olive oil, mga sunflower, oil. Actually, that's what I heard. Yung mga pwede yan. Kasi may mga anti-inflammatory effect yan, eh. Ito hindi eh. Baka more of inflammation. Although, upon my reading, sabi nila, it removes inflammation also. Yun nga, Doc. Meron ako napanood din bago sa interview natin tungkol dito sa beef tallow, sa mantika, about people using nga talaga sa skin nila. Meron silang nabanggit doon. Bakit na lang hindi olive oil? Since may polyphenol ang olive oils, na alam natin, polyphenols was one of the main things na kailangan ng katawan natin para mag-heal tayo sa loob at sa labas. Tama. 'Di ba? So, is it a better alternative? Well, it really depends on the person who's going to use it. Merong ibang tao na the beef tallow would work for them. True. But some other people, it worsens their skin problem, no? Yes. So it depends on you. Kung nakita mo yung product na to is working on you, then you can use it. Pero pag alam mong lalong gumagrabe ka, then Wag better na. stop using it, diba? Pero much better talaga yung mga totoong products sa mga kada. Kaya ito na yung fake and fact natin, Doc. I'll give you this two fake and fact na signs. And then sabihan mo sa amin, may babanggitin ako dito, kung totoo sila or hindi. Okay? Fake or fact, Doc? Hindi mabigat sa balat kapag ina-apply ang beef tallow or mantika as moisturizer. Fake. Bakit, Mabigat nga siya, Doc? diba? Mabigat nga siya eh. Kasi parang may dala-dala kang mantika sa mukha mo na mainit ang pakiramdam, di ba? Oo. So,
No, guys. Kasi ano siya talaga, mabigat yung feeling. Next, Doc. Amoy na amoy karne ng baka ang beef tallow moisturizer. Magkaamoy tayong cow, mga kada. Well, as I said, it depends kung sino yung gumawa. Okay, so, pero fact siya. Kasi amoy Totoo. beef talaga siya eh. Oo. Isang walking beef kayo. Oo, Ganon. parang hamburger ka. Diba? Oh, last. Ano ang maaring mangyari kung hindi hiyang ang isang tao sa moisturizer or mali ang nagamit niya? Ay, di maaaring magkaroon talaga ng mga complications like more pimples. More pimples, totoo yun. Oo, tapos parang naghulas-hulas na yung mukha mo. Then you could also get yung bacterial infection. I love when doc is here. Ino-occlude niya, hindi makabreathe yung skin mo. So you could get bacterial infections, fungal infections, and other things pa. Irritation. Kaya, Doc, ito na. Doc Grace, ibigay mo na ang payo sa ating mga kada para mas maging effective ang paglalagay nila ng moisturizer kung ano yung gamit nila. Okay, well, it actually depends, no? Kung may nakita ka ng produkto na hiyang ka, maybe you should continue using that. And maybe if you like to try to do a trial and error thing, wag masyadong matagal. Pag after 1 week hindi pa rin gumana o pumangit lalo, better stop that substance. Tama. At para sa mga gusto mag-consult sa iyo, Doc, kasi nga, grabe, ang dami nating nalaman. At minsan, scam po yung mga nakikita natin na huwag nating maniniwala sa lahat na nakikita nating online. Kaya mas much better kung mag-consult po kayo sa expert. Kaya ibigay mo na yung contact, Doc Grace. My contact number is 099939 0999-883-4802. Ayan na sa yung screens mga kada, pati yung Facebook ni Doc Grace para pwede niyo po siya i-contact. Thank you so much, Grace, Doc. Thank you, Diana. It's always fun to be with you here on the show. Alam mo naman yan. Natatawa ako lagi, di ba? Kasi diretso to the point po kayo. I like that. Kasi some doctors, they will fluff, di ba? Ikaw, you tell us the truth. I appreciate that. At mga kada, maayos na tulog, tamang pagkain, tulong mula sa eksperto po at paggamit ng moisturizer, achieve na achieve kayo ang glowing skin na kapag ginawa niyo yan all together. O, Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.